Magsimula tayo sa isang mukha na siguradong pamilyar sa marami sa inyo, lalo na sa social media, isang taong sumikat dahil sa pagiging matulungin. Pero paano kung yung imaheng nakikita natin online ay may tinatagong mas komplikadong kwento? Halika't himain natin ang kaso ni Francis Leo Marcos. So, heto na yung malaking tanong, di ba? Paano nangyari na ang isang taong parang Robin Hood ng social media na laging namimigay ng pera ay siya ring laging laman ng balita dahil laging inaaresto? Yan ang aalamin natin. Okay, so para magka-context tayo, let's rewind a bit. Balikan natin kung saan ba talaga siya unang nakilala ng lahat. Nagsimula kasi ito sa isang challenge na sumabog sa internet nung kasagsagan ng pandemya. Tandaan nyo pa ba noong 2020? Grabe yung lockdown, di ba? Lahat tayo nasa bahay, takot, hirap. Tapos biglang sumulpot online yung Mayaman Challenge. Simple lang yung hamon niya. Kayong mga mayayaman, maglabas kayo ng tulong para sa mga nangangailangan. At naku, pumatok to ng husto sa mga tao. Gaano ka-viral? Isipin nyo to, yung pinakaunang video pa lang niya para sa challenge na yon, umabot agad ng 9 milyong views sa Facebook bago pa na-take down. 9 million! As in, buong Pilipinas pinag-usapan siya. Pero di ba sabi nila, pag parang masyadang maganda para maging totoo, baka nga hindi. Habang lumalaki yung kasikatan niya, unti-unti ring lumabas yung mga bitak sa imahe niya. At nagsimula to sa pinaka-basic, yung pangalan niya. At dito na nagsimula ang mga pagdududa. Kasi ang lalaking nagpakilala sa buong mundo bilang si Francis Leo Marcos, ayon pala mismo sa National Bureau of Investigation o NBI, ay may ibang tunay na pangalan. Ang totoo niyang pangalan ay Norman Mangusin. At para matuldukan na talaga yung issue, mismong pamilya Marcos na ang nagsalita. Noong 2020, may isang official statement galing kay former First Lady Imelda Marcos. At malinaw na sinabi niya, si Francis Leo Marcos ay hindi nila kamag-anak o konektado sa kanilang pamilya, period. Napakalaking dagok niyan sa buong pagkatao na binuo niya. Akala mo sa pangalan lang nagtatapos, hindi pa. Sunod-sunod na lumabas yung iba pa niyang mga pag-aangkin o claims na, kinwestiyon din ng publiko. Isa-isahin natin kasi medyo marami to. Sabi niya, graduate siya ng MIT? Nope, hindi raw totoo. CEO daw siya ng Marcos Group of Companies? Isang kumpanyang hindi naman pala nag-exist. Pati yung mga magagarang bahay sa Green Meadows na pinapakita niya, ayun pala, nirerentahan lang. At yung claim niya na chairman siya ng LPGMA party list, mismong yung grupo, itinanggi siya. Okay, so mula sa mga peking claims, lumipat na tayo sa mga totoong kaso na isinampal laban sa kanya. Dito, makikita natin na parang may pattern yung mga problema niya sa batas. Tingnan natin tong timeline. Nagsimula noong 2020, inaresto siya for violating the optometry law. Sa parehong taon, pumutok yung mas mabigat pa, kaso ng qualified human trafficking. Grabe yan. By 2022, sinubukan niyang magpiyansa, pero ibinasura to ng Court of Appeals. At itong pinakahuli, nitong Pebrero lang, inaresto na naman siya. This time, para sa iligal na paggamit ng uniforme ng pulis. Tuloy-tuloy, di ba? At teka, meron pa. Bukod dyan, may mga reklamo rin siya for violating the anti-alias law at ang passport law. Bakit kamo? Kasi ayon sa NBI, nakukuha sila sa kanya ng 3 passport. Yes, 3, na may 3 magkakaibang pangalan. Wow! Pero sa lahat ng mga legal na gusot na pinasok niya, ito na siguro yung pinakamatindi. Kasi dito, hindi na lang basta-basta. Ang kinalaban niya, ang Korte Suprema mismo. Ayan, yang nakikita nyo sa screen. Hindi yan galing sa kung saan-saan lang. Official press release yan mula mismo sa Supreme Court. Kaya alam nating seryoso at legit ang mga susunod na detalye. So ganito kasi yung nangyari. Noong 2025, sinubukan niyang pumasok sa politika. Tumakbo siyang senador. Ang problema, ideklara siyang nuisance candidate ng COMELEC. Anong ginawa niya? Dinala niya yung laban sa Korte Suprema at humingi ng TRO. At dito na nangyari yung nakakagulat. Unang hagbang, yung Korte Suprema, anong ginawa? Pinagbigyan siya. Nag-issue sila ng TRO. So akala mo panalo na siya, di ba? Pero dito yung twist. 2 araw lang ang lumipas, siya mismo biglang umatras sa kandidatura niya. Bigla na lang. Siyempre, nagalit ang Korte Suprema. Ang naging hatol nila? Ang ginawa raw niya ay isang paggawa ng katatawanan o making a mockery hindi lang sa COMELEC, kundi sa Korte Suprema mismo.
At ang parusa? Pinagmulta siya ng Korte Suprema ng 30,000 piso for indirect contempt of court. Yan ay isang malinaw na mensahe. Hindi mo pwedeng paglaruan ang batas. Kaya ano ba talaga yung aral sa buong kwentong to? Pag-usapan natin yung malaking agwat sa pagitan ng persona na binuo niya online at yung reality na nakadokumento. May isang termino sa psychology para dito, pathological liar. Isang taong kompulsibo kung magsinungaling. Pero yung mas malaking tanong siguro ay, bakit sa kabila ng lahat ng ebidensya, ang dami pa ing naniniwala sa kanya? Para kasing sa mga followers niya, sapat nang makita nilang tumutulong siya, kahit pa yung buong pundasyon ng pagkatao niya ay questionable. Kaya yun, mula sa viral na mayaman challenge na nagpasikat sa kanya hanggang sa malamig na selda sa Parañaque. Ang buong kwento niya ay parang isang case study sa kung paano gumagana ang kasikatan sa panahon natin. Ang bilis itayo sa social media, pero isang maling galaw lang, guguhurin agad kapag lumabas na yung katotohanan. At iiwan namin kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Sa panahon ng viral content, kung saan lahat ay pwedeng pagandahin at i-curate, paano na nga ba natin malalaman ang pagkakaiba ng isang maingat na binuong online persona mula sa isang posibleng kriminal na realidad sa likod nito?